Thank you. Mga kababayan, gusto ko lamang po magpasalamat siyempre po sa ating panauwing pagdangal, Dr. Shisha Gallo. Doctor, thank you very much. You've been very helpful to us. Oh, my goodness, meron palang flag ng Pilipinas. Kaya nahanap namin. Ayos, boss. You know, Dr. Gallo, it is a dream for us to hear not some facts about the medical cannabis. For the longest time, we are all believers of the medical cannabis, but I have a doctor, we have local doctors, but the Filipinos, we are so colonized. When a local doctor is talking about medical cannabis, some doctors will just raise their eyebrows. But when a foreigner talks about it, then we start to listen, because we love the Americans, we love the foreigners. It's very important for us that you are here. Thank you very much. And of course, your husband, who is like me, who had an accident. We are both, I call myself, this adrenaline rush. I'm addicted to that. I love that. That's why I do a lot of stunts. So, Ma'am, thank you very much for giving us your time. This is very important for us. And of course, Dr. Peter Kilala. Sir, kilala na kayo. Ang ganda na yung speech, boss. Alam ko, yung inyo pong minungkahi, ako po'y sumasang-ayon sa inyo. Totoo po, marami pong mga kababayan natin ang kontra sa cannabis kasi hindi nila alam kung paano gamitin. Minsan, pumupunta lang sa isang lugar, binigyan ng ang tawag doon, may tawag sila doon sa gamis. Akala mamamatay na siya, di ba? May mga gano'n eh. Hindi alam nyo, yung mga gano'ng mga nangyayari, recreational yun. O huwag po natin ihahambing yung recreational sa medicinal na meron po talagang nagtuturo na doktor kung paano yung dosage. At syempre po, ganun din po, alam nyo, matagal ko na pong si Dr. Lucia, matagal na po kami magkasama. Kami po yung mga unang magkasama. Kay JB pa, kasama na po nila. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Dok, hindi ka bumibitaw. Kahit na inaaway na ho. Minsan may hearing kami. Yung isang doktor na kontra, inaaway na. Talaga pong matapang itong doktor na to. Saludo po ako sa inyo, Dok. Ang inyo pong puso ay talagang nasa pinaglalaban natin. At siyempre po, yung cool na doktor, Dr. Angel Gomez. Very cool doctor. Every time he talks, cool lang ba? Talagang very cool guy. Parang The Fonz. Talagang may show dati, The Fonz. Parang ayun. Siyempre, Miss Guada Reyes, Miss Guada, maraming salamat. Si Ardo, maraming salamat. Sa inyong dalawa na napakasipag. Bihira lang kami makakita ng, well, in Filipino, the word is makulit. They are porsigido, they will do everything. Yeah, the passion is there. Talagang they don't sleep. Yeah. How many hours did you sleep today? 30 minutes. Very good. Siyempre po si Tita Ani. Tita Ani ang si Tita Ani. Tita Ani. Opo. Ang veteran natin yan sa House, saka sa Senate. Pag nakikita pa ng mga congressman, saka senador si Tita, bumabaw na. Kaya Tita, thank you. Maraming salamat. Of course, huwag natin kalimutan pasalamatan si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Opo, huwag natin siyang kalimutan. Kasi po, literally, she went to the Senate to lobby for this. Literally, she went there. I was surprised.
I was sitting on my chair, and then the Osaka came to me and said, the former president is here, he's looking for you. So I was really shocked, and then she just went to tell the senators that please pass the law. So that is Gloria Macapagal-Arroyo. So sa lahat po ng ating mga press, mula sa ABS-CBN, TV5, Inquirer, Philippine Star, TVC News, Hataw Tabloid, Manila Editor, Orange Magazine, People's Tonight, What's Happening Manila. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa ating mga bloggers and writers. How do you say this? Excuse me, ma'am. Paano siya? Where is eduay.com? Okay. Where is eduay.com? Salamat po. Lemon Green Tea PH Blogspot.com. Maraming salamat po. I need you again. Okay, in behalf of Senator Robin Padilla, maraming salamat po. Unasalahat.com, lemongreentph.blogspot.com, unasalahat.com, elifestylemanila.com, azraelcoladilia.com, or azraelsmaryland.blogspot.com, raindeocampo.com, manualtolife.com, happypinay.com, goodnewsmanila.com, 642.com, g4anything.com, flingerosphilippines.com, and thefilipinowrangler.com. Thank you, ma'am. Kapatid po ba si Marian de la Riva? Solo child po ako sa Kamukha kayo, ha? Okay. For my final, hindi naman po final na mamatay na ako. Ngayon lang po. Alam niyo po, kanina ang tanong lagi, baka ma-abuse, baka ganyan. Alam niyo po yung mga tanong na yun. Magandang tanong po yan, ha? Gusto ko yung tanong na yan. Pero sasagutin ko po kayo ng isang sagot na galing sa isang doktor sa Prague. Sa Prague. Alam niya, sabi niya, alam mo, Mr. Senator, he said, we must face the truth. The truth is there are people who are addicted to cannabis. Okay? So one way or the other, he said, they will find a way to get that bud or that cannabis, that flower. So, what is the beauty about this is what they are getting now is the cleanest. It has no side effect. Maybe the only side effect is they will eat and sleep. So that is the positive aspect of this. Even those addicts will use the cleanest bud. So, what he says is, if the addict will use always the bad buds, hindi po yung mga recreational, mga marurumi, they will get sick. If they get sick, then that's the problem of the government. So if these addicts will use the clean one, then there is no harmful effect. So this is the way that we have to be thinking right now. Huwag na tayong masyadong pa-eme-eme pa na walang addict dyan. My God, wala po tayo. Hindi tayo makaka-move on. Kailangan doon na po tayo. Direct to the point na po tayo. Wala pong namatay sa cannabis. Walang na-overdose sa cannabis. Kahit yung pinaka-addict na cannabis niya, ang tumira niya, ang gagawin niya, pakainin lang yung katabi mo, kainin pagkain, matulog sa tabi mo, matulog. Yun lang po. Kaya sana po, mas maintindihan po natin lahat na ito yung cure. This is the cure for addiction. Nakita naman po natin, if you are addicted to alcohol, maybe in Canada, they have research.
At in Canada, sinubukan po nila na yung mga alcoholic, binigyan nila ng cannabis, nawala yung pagiging alcoholic, naging cannabis nila. So, naging, ano na sila, is organic, don't panic, gano'n lang po yun. So sana, mga mahal ko kababayan, panahon na po, makumbinsi natin na minsan naman, kailangan naging practical po tayo. Maging practical po tayo. Huwag naman puro gastos. Kami sa gobyerno, huwag naman kami gumawa ng batas na puro na lang gastos. Gumawa naman tayo ng batas na may kikitain naman tayo. Maniwala po kayo sa akin, ang cannabis industry, pera. Tingnan niyo po yung Thailand. Nung sila ay nagbukas ng kanilang cannabis, ang kanilang tourism and everything tumaas. Huwag po tayong matakot sa bago. Never. Huwag tayong matakot. At ang cannabis naman, hindi naman ito bago. Matagal na ito. Igilidin lang kasi alam ko na. Sana, sa inyong paraan, sa inyong pong galing, alam ko po, kayo pong lahat, lalo na yung mga, nakakatuwa ngayon, ang mga media, mga bata. Alam namin na naiintindihan nyo kung saan kami nanggagaling. Kayo pong mga bata, kayo po ang gagawa ng landas ninyo. Yung mga landas po ng mga matatanda sa inyo, nakagawa na sila ng landas nila, gumawa kayo ng bagong landas nila. That's the only way to progress. The young people must build your own progress. Huwag po kayo maniwala sa matatanda. Wala naman nagawa. Okay, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Thank you very much.